And hello, we're back dito sa ating Star Online Chikahan. At ako pa rin po ang inyong host, yours truly, your Kabagara Star Online Versus, ang napakagandang si Queen Botcha. Are you agree, Kobe? Maganda ako. 100%. Para na pilitin si Kobe. Anyway, Kobe, aside for being a manager, balita ko, ikaw daw ay isang social media influencer. Ayan, ano naman ang mga pinagkakabalaan mo bilang social media influencer? It talks about travel ba, comedy, food ba to, or clothing? Ano mga pinagkakabalaan mo as a social media influencer? Okay. Actually, lifestyle po yung aking mix po ng content. Merong nag-gym ako. Since nag-gym kasi ako, so ay isa sa mga pinapakita ko sa platform. And also, halo-halo din naman eh. May food, may travel, pero more kasi is mga event. Friend ko din kasi Team Yap. So, kapag may mga red carpet na movie premiere sa MMFF, yun. So, sinasama niya kami kapag may mga ganap, yung mga ganap. So, mas ko din makita yung mga ibang mga artists, saka mga content creators. Ayan. So, paano ka naman nag-start bilang isang social media influencer? At ano nagtulak sa yung pasukin ang pagiging social media influencer? Okay. Actually po, nag-start po way back mga 2022 pa. So, medyo patapos pa lang yung pandemic noon. Pero, nung mga pandemic era, medyo nagtitigman na. Kaso nga lang, yung TikTok na ban. Kaya gumawa ulit ako ng panibagong TikTok. So, medyo ginagrow ko pa siya. And, nag-start ako YouTube. Then, sayang nga eh, kasi nga kumikita na din ako. Kasi at the same time, madami na rin kasi mga videos dun sa viral video. Kaso nga lang, then, nawala din yung YouTube channel ko together with my TikTok. Buti nga yung Instagram ko sa yung Facebook ko, naman totally nawala. Grow sa akin ngayon is yung Instagram ko saka yung Facebook ko. So, ayun po. So, pinagsasabay ko na lang din yung pag-work ko kapag naman, so doon ako gumagawa na. Kapag mga wala naman ginagawa or kaya hindi naman busy. Ayan. So, ito naman, tanong ko naman sa'yo, ano yung parang pinaka video mo na talaga naman biglang nag-boom ang pagiging social media influencer mo? Okay. Actually, recently lang din talaga ng mga posts akong pinopost kasi sa thread. So, mga thoughts and opinions na mga pinapakita ko mga saloobin ko. Na sa about sa family, sa work. So, ayun yung mga usually ko sa threads. Yung threads po na parang Twitter. So, ayun po. So, marami na viral doon. Saka mga thoughts about the government. And sa TikTok naman, yung about sa mga jowa-jowa team, yung mga exes, nag-viral din sa TikTok ko yan. And also yung mom ko, yung pinaka-recently ko, yung sa mom ko, yung ama ko kasi siya. So, kumakain kami ng ramen nun. So, nagkamali kasi yung mom ko ng pagluluto ng ramen. So, I mean, ng tawag dito ng buldak. So, ng nanay ko yung pagluto nun. So, nagulat ako, pagtingin ko dun sa dala niya, yung buldak may sabaw. So, nag-trend talaga yung sa ito. Ang dami ko talaga. Kasi mami mo siya, kinain niya mami. Mami pala. Yun naman, mami noodle. Ayun po. So, ayun po yung mga usually na mga sa aking social media platform. Ayan. Pero syempre, hindi naman lahat ng mga nakakanood ng mga videos natin is talaga nagpapabor sa lahat ng mga napapanood natin.
Paano mo Exactly. na-handle yung emotions mo regarding sa pangit na nababasa mo or pangit na nagiging feedback sa mga Mhm. videos or sa mga content na ginagawa mo? Mhm. To be honest, recently lang dun sa threads ko, dun sa mga pino-post ko din kasi, ng mga opinions, ganyan, mga thoughts ko, madami din talagang hindi, agree dun sa mga, saloobin ko. So, 'pag gano'n naman kasi, hindi ko na lang din masyado pinapansin yung comment, hindi ko na masyado dinadamdam. And at the same time, gaya nga ng sabi natin, lahat ng tao may kanya-kanyang opinion. So, hindi natin puwedeng i-please ang mga tao na ayun yung maging opinion mo din. Meron silang sariling isip, may sarili silang utak, 'di ba? And may karapatan naman tayong pumili sa kung ano yung gusto natin piliin. And at the same time, the power of Dedma, yun na lang talaga. And minsan sa social media shutdown, like pahinga muna ng mga itaw, hindi muna ako gagamit ng TalkMed, gano'n, para lang makapagpakalma ako. Makapag-freshen up ka. Oo, Hmm. in short, para makahinga-hinga ka naman kahit papaano. Mahalaga yun. Ayan. Dapat hindi tayo tutok sa mga, kaya sabihin, dapat hindi tayo tutok sa mga scammer. Madami mga pwedeng gawin outside. Di kayong maglaro ng mga activities, ng mga basketball, volleyball, badminton, or kaya with your friends. So, dapat hindi tayo tutok sa mga gadget. Correct. Ayan, paano mo naman na-handle yung emotions mo? Kumbaga, paano mo pinapakalma ang sarili mo sa paanong paraan? Para at least kahit paano yung mga katimbarkada natin na sobrang depressed din sa mga ganyang karanasan, Mhm. is may idea sila kung paano gagawin nila. Okay. Actually, ang nagawa ko po kasi 'pag ganyan po is, either nagsusulat po ako sa note ko, either sa notebook or kaya notes sa phone para lang mailabas, express ko lang yung gusto kong sabihin na hindi ko talaga direct na nasasabi. And pakinggan man o like medyo weird man pakinggan, pero minsan, or madalas kapag medyo malungkot talaga ako, I always hug my parents talaga. Lagi kong niyayakap sila mama, sila papa, kasi parang nakaka-relieve din talaga siya ng stress. And at the same time, sila lang din talaga yung meron ako. Aside nga kaibigan ko, ganyan, sa partner ko. So, lang yung meron ako since wala akong kapatid. Only siya pati ako. Ayan, pero ikaw ba yung tipong taong kaya mong deadmahin yung bagay na yun o talagang hindi mo may iwasan talaga paputulan mo yung mga bashers na yun? Okay. Yung pagiging yung pagiging, natin yung horoscope natin na Gemini. Yung Gemini po kasi depende po kasi siya sa mood ko. So kapag nasa mood ako ng pagtitimpi o nanahimik, sige, okay lang, ano lang, dedma lang, nasa mood ako. Pero kapag yung medyo meron kasi mga below the belt na talaga and talagang dinadamay yung parents ko, yan. So medyo off na talaga dun, which hindi ko naman pinapatulan ng pero kumbaga parang nagko-comment lang din ako na minsan ayusin din nila yung pagko-comment nila kasi siyempre nakakaapekto yun sa tao. Eh, paano kung yung tao na-breakdown, 'di ba? Or kaya may depression, or kaya may anxiety. So minsan, iwas-iwasan din natin yung pagko-comment ng mga harsh, ng usapan or kaya comment, 'di ba? So spread, dapat 'pag tayo mag-spread ng mga negativity vibe. Ayan. Ano naman ang masasabi mo sa mga taong mga ganun na pag-uugali? Ganong pag-uugali, matulog na lang kayo. Siguro, Tulog na kayo. oo, baka kulang lang kayo sa tulog, 'no? Tulog na lang. Oo, yung kulang sa tulog, o di kaya kulang sa kape, o kulang sa aruga ng Oo, 'di ba? magulang. Oo, kaya kulang sa gatas ng nanay, 'di ba? So, Hindi siguro sila i-accept mahal ng natin nanay ang nila. mundo. Kaya ang mundo hindi talaga lahat is mababait. Meron talaga tayong ma-encounter na tao na mga ganyan.
Pero instead of ng hindi maganda, pakitaan mo na lang ng maganda. Sabi nga nila, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo din ang tinapay. Pero So, this time may palaman. spread mo na lang. Oo, may palaman dapat. Either Nutella yan o cheese. Ayan po. So, ganun lang. Ayan. At syempre, ikaw ba, dumating ba sa point na aside from basher, dumating ba sa point na kapwa mo social media influencer ang nagdi-discriminate sa'yo? Ooh. Kung may one time po na hindi lang siya social influencer, actually ito siya. Hindi ko na lang siya i-drop. Ayoko na mag-drop. Ay, kailangan i-drop mo siya. Hindi. baka mag-trending po. Basta, meron pong isang artista po siya. So, nagbigay siya ng comment dun sa pinost ko sa threads. Kasi siya sang-ayon doon. And naiintindihan ko yung niya, yung point niya dahil meron din naman, may point din naman yung sinasabi. So, ayoko na lang siya i-drop, pero ang sabi ko, lahat naman tao may kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang view, diba? So, hindi natin yun makakaila or hindi natin pwedeng itanggihan sa kanila dahil nga ang tao may desisyon at paninindigan. Diba? Maaari na nag-comment siya para lang maging as being concerned. Pero siguro, mali lang yung way ng atake siguro niya. Siguro, ang tingin niya, is concerned lang siya, gusto lang niya makatulong. Pero, iba lang yung, pangit lang siguro yung pagka-deliver ng message niya. Kaya parang medyo masakit na. So, nasa sa atin lang natin. Hindi ko na lang pinireply. Hindi ko na lang po ni-reply. Inaya ako na lang po yung comment. Siguro nasa sa atin na lang kung paano natin i-take eh. Diba? Nasa sa atin na lang din yun eh. Tama po. Ayan. Anyway, sa ating pagbabalik. Alright. Anyway, sa ating pagbabalik is mas kilalanin pa natin si Kobe sa kanyang mga hidden, mga agendas pa at sa mga kanyang pinagkakabalahan sa buhay. Yan po ay sa pagbabalik ng Teen Star Online Chikahan.